Another day, another gala na naman tayo mga kaitlog. Hi, ako nga pala si Eggy. Dati pangarap ko lang matutong mag-drive. Ngayon, wag na lang natin pag-usapan. Papunta nga pala tayo ng Manila today. Grabe talaga traffic dito sa Cavite. Imus pa lang, sobrang traffic na. Kaya inaliw ko na lang yung sarili ko. Ayan, buti na lang nasa expressway na tayo. Medyo maluwag-luwag na yung biyahe. Hindi na talaga nagbago dito sa Cavite. Grabe pa rin yung mga daanan dito. Lagi na lang ginagawa. Alam nyo yun, yung ayos naman yung daan tapos sisirain lang nila para may gawin sila. Ay, nako naman talaga. Andito na nga kami sa toll gate ngayon. Tapos nakita niya yung bus nung father-in-law niya. Ayan na nga, pinakita na nga niya. Akala ko pa nga, yung driver niyan, si Tito. Pero hindi pala. Sabi niya, hindi yan yung driver niyan ngayon. Sabi niya sa akin. Kasi yun, hanggang siya inaaliw-aliw ko na lang din yung sarili. Kasi traffic pa rin talaga. Anong magagawa ko? Nandito ako sa Manila. Ayan, kung mapapansin nyo, patigil na ako niyan. Hinahayaan ko umandar yung nasa harap ko. Kasi ayoko nang habulin kapag 10, 9, 8. Parang ganun yung countings. Ayoko na kasi baka hulihin pa ako dito. At ayun na nga, pinakita nga ni ate yung mga tatawid. Pasensya na po sa mga tumatawid na to. Kung binidyohan po kayo ng kapatid ko, ewan ko ba naman bakit kayo binidyohan ng ate ko. At ayun na nga, pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kaaliwalas dito sa Macapagal. Kasi Wednesday ngayon eh. Hindi medyo traffic. Hindi medyo. Ayan, papakita ko muna sa inyo. Ayan, antok na antok si mami. Sabi niya magkakape siya para hindi siya makatulog. Kasi nakatulog pa rin. Siyempre, pagod kami pare-parehas. At ayun na, power. Yan. At nakarating na nga kami dito sa Philippine Christian University, our alma mater. Ayun. Ayun nga, habang naghihintay kami dito sa parking, nakita namin to. Nagtataka kami kung bakit ito gumagalaw wala naman tao. Araw lang yung nakatutok sa kanya. Tingin nyo, ano kaya to? So, ito na nga ang nangyari mga kaitlog, no? Hindi natin inaasahan na ako pala ang mag-aasikaso ng mga papeles ni ate. Kasi, bigla siyang hinika. Noong nalaman niya ata maglalakad siya, hinika na lang siya. Kasi nga, diba, yun yung lagi ko sinasabi. Kapag dating sa lakaran, hindi mo maaasahan ng ate ko na yon. At ayan na nga, makikita nyo, kami ni mami naglalakad-lakad na nga dito. Pinauna ko syempre si mami para syempre makikita siya. Alangan ako yung mauna. At nandito na nga kami sa treasury para maayos na nga yung sowa ni ate din. Nakikita nyo, sobrang haba ng pila, diba? Diba, sobrang haba? Tignan nyo, ang gagawin dito ni mami. O, diba? Tignan nyo, papunta na siya. Ang gangster talaga ni mami. Tignan nyo, may sasalubong pa sa kanya. O nga pala, siya nga pala yung isa sa kaibigan namin. Siya nga pala si Ate Gail, ang kapatid ng nainay ko. Ayan. Magbabayad na nga sila. In-overtaken nila lahat ng nakapila dyan. Hindi ko rin alam kung paano nangyayari ang lahat ng to. Pero siguro kung pumila kami dyan, siguro bukas pa kami nakauwi ng bahay. O diba? Tignan niyo si mami. Happy siya pag naglalakad. Pero masakit na talaga bulsa niyan. Kasi nagbayad siya ng tuition ni ate. Ate yun na nga sabi niya, success! Kasi nakapagbayad siya ng walang pila. At ayun na nga, pupuntaan na nga natin dito si Ate Gail. Ay, si Ate Gail po, papakilala ko lang sa inyo. Si Ate Gail ay isang, ewan ko, hindi ko alam kung anong position niya dito sa school eh. Basta nandito siya sa may accounting ata. Tapos ayun, naglalakad-lakad ulit kami hanggang sa nakita ni mami tong kantin. Kasi syempre, nagugutom na si Juntis niya eh. Sabi niya sa akin, tara yang, kain muna tayo, kuha tayo ng pagkain para sa ate mo. Sabi ko, sige ma, kumuha na kayo ng pagkain para kay Ate Ani. Okay pa naman ako. At ayun na nga, nagtitingin-tingin na nga dito si mami. Sorry, medyo magulo nga pala yung kuha ko dito. Kasi tinatago ko pa yung camera, hindi pa ako sanay. So ayun na nga, ang napili nga pala namin ay pansit. Sabi ko, pansit na lang kasi baka hindi naman kainin ni Buntis yung carbonara. Ayan, ang dami rin pala ng serving na to. Pero hindi ko alam kung magkano to eh, no. Shoutout nga pala sa PCU Manila, no. Nagkaroon ng aircon dito, wala na kami. Grabe naman, nasan ba ang hustisya? At ayun na nga, nagbabayad na nga dito si Mamit. Makikita nyo, siya nga pala ang financer namin sa buong bakasyon na to. Bakasyon yun! Hindi, graduating na kasi si ate din, kaya kami nandito sa Manila. At ayun na nga, naubos ko na nga yung
yema ko. Sabi kasi ni Buntis, gusto daw niya ng yema. Tapos biglang binawi, gusto daw niya yung tok-tok lang. Hanep. At ito na nga, nagpre-prepare na nga kami para umuwi na, pumunta sa opisina namin. Opisina! Okay guys, explain ko lang sa inyo. Yung opisina na tinatawag ko, yun ay yung Quantum, okay? Sensya na guys kasi, inaabot talaga kami ng gabi doon pag, pagka nasisiyahan kami. Pasensya na guys. At ayun nga, natatraffic na nga tayo dito sa, hindi ko alam, basta naligaw kasi kami guys. Napunta kami dito sa service road. Sabi nila, doon mo na lang idaan. Ganun. Nagsarado na pala yung mga daanan dito. At dito makikita nyo nga, buntik pa ang bungkoy nitong L300 na to. Syunga to mag-drive. Pagbibigyan naman eh. Ayan. O, diba guys? Hintayin nyo na lang kung saan yung yung office namin na yun. At napagdesisyonan na nga po namin na ititigil ko na tong vlog na to kasi hindi na pala kami matutuloy sa opisina namin. Sa next vlog, ipapakita ko sa inyo yung opisina na tinatawag namin. Okay guys. So ayan, maraming salamat ulit sa mga nanood na walang kwentang video na ito. Maraming salamat. Love you all.